Stella, pakakasalan mo ba siya o hindi? Akala mo ba ang pagiging tahimik ay makakaligtas ka sa sitwasyong ito? Bakit ko dapat pakasalan ang isang idiot? Ako ang magpapakasal kay Victor. Si Chloe ang magpapakasal sa idiot. Naawa ka kay Chloe? Kaya kailangan kong mapasama sa gulo? May sasabihin ka. Nangako ka noong namatay si Mama na hahayaan mo akong magpakasal ng maayos. Stella, ang kapatid mong babae ay hindi kailanman gumawa ng kahit ano at kaya siyang sumulat ng tula. Ang pagpapakasal sa isang idiot ay masyadong hindi patas. Hayaan mo siyang magpakasal kay Victor. Sige, papayagan ko siya. Paano naman ako? Paano naman ako? Mula noong ako ay 8 taong gulang, ako na ang nagtatanim ng mga bukid. Nagpapakain ng mga baboy. Noong nakaraang taon, nang magnegosyo si Papa, siya ay may utang na 2,000 piso. Binayaran ko iyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto sa bukid. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Hahaha. Tigilan mo ang pagyayabang. Kapag nakapag-asawa na si Chloe, ang aming pamilya ay magkakaroon ng suporta ni Scholar Miller. Ang utang na iyon ay wala lang. Stella, pakasalan mo na lang ang idiot para sa akin. Mama, Miss Kita, ang iyong anak na babae ay darating para sumama sa iyo. Baliw na babae. Tigil. Sino? Sino ang nagsasalita? Tingnan mo siya. Talagang siya ang pinakamagandang bagong kasal sa aming nayon. Dukha. Tingnan mo kung gaano siya kaluma at sira-sira. Uy, huwag kang mainggit. Ang Scholar Miller na iyan ay isang talunan. Wala siyang napala sa kanyang pag-aaral, pero pasikat siya. Mas mapagkunwari pa ang nanay niya. Hinihintay lang niya ang manugang na babae na lumipat para maipasa sa kanya ang lahat ng gawaing bahay. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? May kasintahan ako na nagtatrabaho sa bahay ng mga Miller. Lahat ng tungkol sa pamilyang iyon. Alam ko, sa loob at labas. Kahit na si Chloe ay nakabihis ng marangya ngayon, magdudusa siya ng husto kapag nakapag-asawa na. Nag-asawa ng tanga at umatawa ka pa. Stella, nababaliw ka na ba sa takot? Narinig ko ang pamilya Vance. Para gamutin ang ulo ng tangang iyon, ubos na ang lahat ng kanilang ipon. Sa lalong madaling panahon, sa tingin ko maglalakad na lang siya papunta sa kasalan. Tingnan mo, narito na ang 2 karwahe ng kasal. Oh, aking mahal na anak na babae. Tingnan mo yan. Iyan ang pinakamagandang at magandang karwahe ng kasal ay mula sa pamilya Miller na susundo sa iyo. Talagang partikular ang mga scholar sa lahat. Ang pagpapakitang ito ay talagang nagpaparangal sa ating pamilya. So, sapat na ba itong karwahe ng kasal? Hindi lang ito tungkol sa itsura. Ipinapakita nito kung gaano kaimportante sa iyo ang iyong mga biyenan o hindi. Ang pag-arkila nito na may amag na belo, kahit ang mga pulubi ay tatanggihan itong karwahe, mas mabuti pang maglakad na lang. Totoo yan. Stella, halatang minamaliit ka ng iyong mga biyenan. Ang isang scholar ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa mapahiya. Chloe, sobra ka na! Paumanhin, sino si Miss Stella? Kami ay mula sa pamilya Vance. Narito para kunin ang aming manugang at iuwi siya sa isang masayang buhay.
Stella, umupo ka sa prowa ng bangka. Julian, naglalakad ako sa dalampasigan. Ang pag-upa ng karwaheng ito, tiyak na malaki ang nagastos, di ba? Ginang Vance, ang mga biyenang tulad mo na isinangla ang sarili nilang pulseras at hikaw para sa nobya para umupa ng karwahe ng kasal ay pambihira. Ano? Isinangla ang dote. Sobra naman iyon. Sa pagpapakasal kay Julian, nagkasala sa iyo ang aming pamilya. Ang anak ko ay hindi tama ang pag-iisip. Ang mga tao sa labas ay nagsasabi ng iba't ibang masasamang salita. Pumayag ka na magpakasal sa aming pamilya. Wala na akong masasabi pa, ngunit sa araw na pumasok ka sa aming tahanan, sisiguraduhin kong ito ay sa marangyang paraan. Salamat, Tia. Tinatawag mo pa rin akong tiya? Mama, Mama! Aray, ang ulo ko. Dahan-dahan. Hindi mo ba alam kung paano magdala ng karwahe? Ang karwahe ay nanginginig lang ng ganyan. Kaninong kasalanan iyon? Ginang Miller, si Chloe natin ay hindi bababa sa asawa ng isang iskolar. Bakit ka umupa ng ganyang sirang karwahe? Oh, si Victor natin ay magiging isa sang nangungunang iskolar. Hindi natin masayang lahat ang ating pilak sa isang karwahe ng kasal. Kapag naging nangungunang iskolar ang anak ko, si Chloe ay magiging asawa ng nangungunang iskolar. Pagkatapos, magsusuot siya ng ginto at mga alahas. Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa sa isang magandang karwahe? Tama, tama. Marunong ka talagang magtipid. Ginang Miller, Chloe, narinig mo ba iyon? Magtiis ka muna. Tama? Magiging asawa ako ng isang nangungunang iskolar. Ano naman kung si Stella ay nakakuha ng magandang karwahe? Maglilingkod lang siya sa isang idiot. Taban ang karwahe. Narito na ang lalaking ikakasal para sa nobya. Gusto kong makita kung gaano nakakahiya yung naglalaway na idiot. Itong idiot, paano siya naging napakagwapo? Mahal? Mahal, maganda. Umuwi na tayo para sa seremonya ng kasal. Wow! Ang babaeng ikakasal, karga sa balikat ng lalaking ikakasal. Hindi pa yun nakikita dati. Hindi mo maintindihan, di ba? Ibig sabihin, pinahahalagahan nila siya. Mama, nakita mo yon? May pamilya na ako ngayon. Mama, nasaan si Victor? Bakit hindi niya ako sinundo? Kailangan ni Victor na mag-aral ng sarado ang pinto. Hindi na siya mag-abala sa pagsundo sa'yo. Ginang Miller, huwag kang magsalita. Isang kapatid na babae ang ikinasal sa unahan ng nayon. Ang isa naman sa dulo. Mukhang may drama na mangyayari. Narito na ang ikakasal. Tapos na. Stella, minsan ay walang kaalam-alam si Julian. Maging matyaga ka sa kanya. Julian, kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong asawa. Naintindihan mo ba? Mama, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Julian at magkakaroon kami ng magandang buhay. Protektahan ang asawa ko. Mama, may natitira bang gawaing bahay? Pwede akong maglaba at magluto? At kahit mamitas ng ligaw na damo rin? Baliw na bata. Sino ba ang mag-aasawa para lang pumunta siya rito at gawin ang lahat ng iyang maruruming trabaho? At saka, may napakahalagang mangyayari ngayong gabi. Itong libro, tingnan mo. Pag-aralan mo mamaya. Ano ba ang napakahalaga na kailangan ng libro? Ang bobo! Ano pa kaya? Nakita mo? Eksperto ako dito.
Sabi ni Mama, magagamit daw ito. Kaya pala iyon ang ibig niyang sabihin. Julian, ikaw, nandito ka. Mahal, may mga merienda at isang bulaklak. Babagay sa'yo iyan. Mabagal man siya, pero talagang inaalagaan niya ako. At mabait din sa akin ang biyanan ko. Kaya kahit idiot siya, nakapag-asawa ako ng tamang lalaki. Pinagpapawisan ka sa takbo mo. Magpalit ka ng damit. See? Mahal, ang ganda mo. Julian, gusto mong maglaro? Mahal, nilalagnat si Julian. Sige, Julian. Gagaling ka rin. Mahal, hindi. Lalong lumalala ang lagnat ni Julian. Sa mga libro ay may bahay ng ginto. Sa mga libro ay may magandang asawa. Si Victor ay nag-aaral ng mabuti araw-araw. Kaya ipakita mo sa kanya ang pagmamahal at hugasan mo ang kanyang mga paa. Pero hindi ba kayang maghugas ng sarili niyang paa si Victor? Gaga! Ang mga kamay ni Victor ay para sa pagsusulat. Paano sila makakagawa ng mabibigat na gawain? Gansa. Leeg na nakabaluktot, umaawit sa langit, puting balahibo na lumulutang sa berdeng tubig. Naku! Sa mga libro ay may bahay ng ginto. Sa mga libro ay may magandang asawa. Batang pasaway! Ilang magagandang salita at nawalan ka ng direksyon. Ngayon nasa bulsa ko na lahat ng dote. Bukas haharapin kita. Ay, Aray, ay. Mama, anong ginagawa mo? Ano? Mataas na ang araw sa langit. Nakahiga ka pa riyan na parang bangkay. Pumunta ka sa kusina at magluto. Tamad ka. Kailangan pang mag-aral ni Victor. Kaya mo bang panindigan kung magutom siya? Mama, hindi pa ako nakakapasok sa kusina dati. wala talaga akong alam sa pagluluto. Para saan ka ba? Marunong akong bumigkas ng tula. Kung ang pag-ibig sa dalawa ay tumatagal, Ano bang mahalaga? Huwag mo akong ano-ano. Sa bahay na ito, sapat na ang anak ko ang marunong bumigkas ng tula. Tigilan mo ang pagpapakitang gilas. Ang aking ipit. yan ang ipit na bigay sa akin ng nanay ko bilang dote. Paano napunta yan sa ulo mo? Wala nang iyo o akin. Kapag nasa pamilya Miller ka na, ang iyong dote ay mapupunta sa pondo ng pamilya. Akin ang perang iyan. Isoli mo. Ang lakas ng loob mo. Mabait ako sa iyo kahapon dahil hindi ko pa nakuha ang iyong dote. Pinagbibigyan ka lang. Ngayon, kung maglalakas loob kang sumigaw muli, tuturuan kita ng leksyon. Pumasok ka sa kusina at magluto, ngayon. Hamba ba? Pagluluto lang naman, ano naman. Si Stella ay nagpakasal sa tanga na iyon. Malamang, pinapahirapan siya ngayon. Ako ay asawa na ng isang iskolar ngayon. At sa huli, magiging asawa ako ng isang iskolar probinsyal. Humha. Mas mabuti ang kalagayan ko kaysa sa kanya. 1,000,000 beses na mas mabuti kaysa sa kanya. Gising na ang bagong kasal. Ginang Vance. Ginamit ang huling pinong harina sa bahay para gawing tinapay para sa iyo. Stella, gising ka?
Bilisan mo, maghugas ka ng mukha. Malapit na ang pagkain. Mama, Simula ngayon, ako na ang bahala sa mga gawaing bahay. Kakadating mo lang, kaya magpahinga ka muna. Stella, may sasabihin ako sa iyo. Itong 100 piso ang tanging natitira sa amin. Dati, lahat ng tao sa paligid, alam na si Julian natin ay matalino. Maging ang matandang scholar sa bayan ay nagsabi, si Julian ay isang likas na henyo. Ito ay orihinal na naipon para sa paggamot ni Julian. Ngunit lahat ng doktor ay nagsasabing ito ay walang lunas. Kaya titigil na kami sa paggamot simula ngayon. Maghanap ako ng trabahong labandera sa bayan. Makakakuha ako ng ilang piso sa isang buwan. Hindi gaano, ngunit makakatulong sa gastos. Ikaw at si Julian ay mag-focus muna sa mamuhay ng maayos. hindi. Talaga? Mama, sa kalusugan mo, paano mo kakayanin ang mabigat na pagbubuhat sa bayan? Tungkol sa sakit ni Julian, hindi ito kayang gamutin ng doktor sa bayan. Pupunta tayo sa Oak Haven. Kung hindi doon, hahanap tayo ng manggagamot ng hari. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Makakahanap ako ng paraan para kumita ng pera. Mabuting anak. Ang galing mo talaga. Madali lang sabihin sa iyo. Luna, paano mo nagawang kausapin si Stella ng ganyan? Napakawalang galang. Eh ano kung bastos ako? Wala man lang siyang dala na dote. Dumating siyang walang dala. Mama, isinangla mo pa ang sarili mong dote para umupa ng karwahe ng kasal para sa kanya. Bakit mo kailangan? Wala siyang iba kundi isang libre kain. Ikaw na pasaway. Mama, may punto si Luna. Huwag kang mag-alala. Dumating ako sa pamilyang ito para pagyamanin ang ating buhay. Kumita ka ng pera. Madaling magsalita. Itong bata, kakausapin ko siya. Walang laman ang banga ng bigas. Kalimutan mo na ang pagtrato kay Julian. Kung hindi tayo makaisip ng paraan para kumita ng pera, magugutom tayong lahat sa lalong madaling panahon. Isip-isip muna, ang pag-aalaga ng hayop at pagsasaka ay masyadong mabagal. Ang sama ng lasa nito. Ang pait. Tandang, saan mo nakuha ang mga kabuteng ito? Sa likod ng bundok, kayong mga tao, lalo na yung mga mayayaman, gustong-gusto ito. Luna, siya ay naghuhukay ng kabute kamakailan. Pero ilan lang ang nakukuha niya sa isang araw. Hindi ako. Alam ko kung saan ang magaganda. Tandang, salamat. Nakaisip na ako ng paraan para kumita ng pera. Nakakainis. Kailangan pa niyang pumunta para mamitas ng kabute. At sa huli, wala siyang natagpuan at nabali ang binti niya. Siya si Stella. Stella? Hindi ko siya inaangkin. Ito na. Pero hayaan mo munang balaan kita. Ang mamitas ng kabute ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Kahit na swerte ka, mga 10 lang ang makikita mo sa isang araw. Puwera na ang mga bihirang uri. Matsutake, kabute ng anay, at kabute ng kawayan. Wala kang makikitang kahit isa, kahit maghanap ka ng isang buwan. Eddie, maglaban tayo. Tingnan kung sino ang makakakuha ng maraming kabute. Ano sa tingin mo? Sige, laban! Doon, isang buong patch ng Matsutake na kabute. Tandang, turn mo na. Wow! Malaking Matsutake na kabute yan. Ito ay dapat nagkakahalaga ng 40 piso. Hoy, mga kabute ng anay dito. Mangga porchin na kabute. Leon's mane na kabute. Straw na kabute.
Wow! Lahat ay mga top-notch na kabute. Stella, wow! Ang galing mo! Walang iyon. Swerte lang. Ano naman? Puro swerte lang talaga. Luna, huwag kang masyadong lumubog. Mapanganib dyan. Itigil mo na ang pagpapanggap. Tandang, habulin mo siya. Siguraduhin mong okay siya. Ang pangit na lugar. Wala kahit isa. Oh, Ah, oh. Stella, tulong! Hindi ko kaya ito. Ah! Luna, ayos ka lang? Lobo! May lobo! Tandang, kaya mo bang kausapin ito? Kausapin? Siguradong hindi. Hindi nga tayo parehong species. Paano iyon gagana? Stella, manatiling kalmado. Binabalaan tayo nito, pero hindi pa ito kumikilos. Bakit? Naiintindihan ko. Ang kanyang anak ay naipit sa bitag ng hayop. Luna, huwag gumalaw. Manatili ka rito. Pupunta ako para tulungan ito. Baliw ka ba? Lobo iyan! Kakainin ka nito! Huwag kang mag-alala. Hindi ako nito sasaktan. Hindi ko masira. Sige, okay lang. Balik na tayo. Ikaw? Ah, tingnan mo. Bonus na hindi inaasahan. Salamat. Pinuno ng nayon, mangyaring kumuha ng ilang malalakas na lalaki at hanapin ang bundok. Kakabalik lang ni Quihua at sinabi, Sina Stella at Luna ay nakatagpo ng mga lobo. Nandoon pa sila at hindi pa lumalabas. Ginang Vance, hindi naman sa ayaw kong tumulong. Mabigat na ang dilim. Ang pagpasok doon ngayon ay magiging parang isusugod natin ang sarili natin sa mga lobo. Oy. Hindi ba ito si Ginang Vance? Kahapon lang kayo nagkaroon ng bagong manugang. At ngayon umiiyak ka na rito? Sabi ni Confucius, bawat buhay ay may tadhana. Ang bagong manugang mo ay nagdadala ng masamang kapalaran. Ngayon siya ay pinakain sa mga lobo. Karapat-dapat lang sa kanya. Tama si Victor. Sa ikalawang araw ng kasal, nagdudulot na siya ng malas sa kanyang hipag. Hindi ba siya talagang malas? Eksakto. Kakarating lang niya at nagdala na ng mga lobo. Malamang talaga siyang malas. Kawawang Luna? lahat kayo tumahimik. Mama, bumalik na kami. Mama! Stella, Luna, sa wakas nakabalik ka na. Labis akong nag-alala.
Ikaw na pasaway. Baliw ka ba? Sino ang nagsabi sa iyo na isama si Stella sa malalim na kabundukan? Mama, wag mo siyang pagalitan. Tingnan mo, ano to? Saan galing ito? Mama, Ang galing ni Stella! Iniligtas niya ang isang batang lobo na nakulong. Nagpasalamat ang inang lobo sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng liebre na ito. At naghukay din kami ng maraming matsutake na kabute. Oy. Naku, may lobong nagbabayad ng utang na loob? ang daming kabute. Pwedeng ibenta ng 3 o 400 piso. Si Stella ay hindi sumpa at malinaw na siya ay biyaya mula sa langit. Chloe, narinig kitang sumisigaw ng ilang beses kaninang umaga. Binubugbog ka ba ng biyenan mo? Ang biyanan ko ay galing sa isang pamilya ng mga eskolar. Paano niya ako sasaktan? Sino yan? Mama, Ang lakas ng loob mo, Chloe. Nagtataka ako kung bakit ang tagal mo. Kaya pumunta ka rito para manood ng kakaibang lalaki at sumali sa kasiyahan. Sinunog mo ang 3 kaldero kaninang umaga. Hindi pa kita pinaparusahan. Julian? Nakakahiya. Bilisan mo at umuwi kasama si Mama. Tara na, umuwi na. Ngayon, magluluto si Mama ng nilagang kuneho para sa inyong lahat. Ang sarap ng karne. Simula nang mawalan ng isip si Julian, ang pamilyang ito sa wakas ay naging mainit muli. Sinabi ni Stella iniligtas mo rin ang buhay ni Luna, kaya simula ngayon, kakain ka kasama ng pamilya. Stella, ang lambot ng karne na ito, kaya kumain ka na. Aba, talaga bang nagbago si Luna? Mama, ang mga matsutake at porcini na kabute na ito ay unang klase. Sayang naman kung itatago lang natin. Pupunta ako sa palengke bukas at ibebenta ko sila para may pera ang pamilya. Sige, gawin mo ang gusto mo. Poaching goods. Uy pare, bumibili ng produkto ng kagubatan? Oo, tumatanggap kami, pero hindi itong basura. Bulok na tainga ng kahoy o sirang shiitake. Alisin mo na yan. Akala ko may maganda yan. Mga hilaw na ligaw na kabute lang. At puro dumi. Dahil nakarating ka na rito, sa 1 piso bawat libra, kukunin ko na lahat. Ikaw ay isang walang pusong manloloko. 1 piso bawat libra? Bakit hindi mo na lang hingin ng libre? Dahil ayaw mo sa kanila, itong mga bulok na kabute, ipapakain ko na lang sa mga baboy. Uy, binibini, bakit ang init ng ulo mo? Kung sa tingin mo ay mababa pa, 1 piso at 20 sentimo bawat libra, lumayo ka sa daan ko. Mga dekalidad na matsutake na kabute sa 1 piso at 20 sentimo bawat libra? Akala mo ba tanga ako?
Ang mga kabuting ito ngayon, ibebenta mo sila gusto mo man o hindi. At tapos na yan. Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng mga tao para arestuhin ka at ang iyong mga paninda. Bitawan mo ako! Uy, Ginong Jones, ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Sa tindahan ng personal? Ang inyong tindahan, ang mga kabuti na ipinapadala mo sa lupain kamakailan, ano ba ang mga iyon? Mga bulok na taingga ng kahoy at sirang shiitake. Galit na galit ang amo. Binabalaan kita, kung gagalitin mo ang amo, ang iyong tindahan ng mga tuyong paninda, hindi magtatagal sa bayan ng malinis na tubig. Tama? Huminahon ka, Ginoo. Ang amo ay naghahanap na kahit saan. Boti o. Ginoong Jones, kung gusto mo ng dekalidad na mga delikadesa ng kagubatan, bakit hindi mo tingnan ang akin? Saan galing itong baliw na babae? Bilis, kunin mo ang kalat mo. Lumabas ka. Pakawalan mo siya. Ito ay mga piling matsutake na kabute. Perpektong pantay-pantay ang laki. Hindi pa bukas ang mga takip. Wala kahit isang butas ng uod na makikita. Ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ito ang eksaktong gusto ni Ginoong Sterling. Bini-bini, magkano ito? 200 piso bawat libra. Walang tawad. Sige, lahat ng nasa hinabing basket mo, kukunin ko lahat. 3.50 libra ng matsutake na kabute. 2 libra ng porcini na kabute. Iyon ay 800 piso. Bini-bini, kung makakuha ka pa ng mga bagay na ganito ang kalidad, ihatid ito ng direkta sa lupain ng Sterling sa silangang bahagi ng bayan. Banggitin mo lang ang pangalan ko, Ginoong Jones, at kukunin ko ang kahit anong meron ka. Salamat sa iyong suporta, Ginoong Jones. Bilhin lahat. Kukunin namin lahat. $800. At yan na lang ang natitira sa atin. Ano ang kinakatakutan mo? Pwede tayong kumita pa. Oh, sa wakas, may inaasahan na tayo. Bakit di pa bumabalik si Mahal? Mahal, Mama, Julian, bumalik na ako. Nasa bahay na ako. Matutulog na ako. Julian, narito, binilhan kita nitong magandang tela ng bulak. Gagawa muna kami ng 2 bagong damit para sa iyo. Luna, Ang ganda ng tela na kulay gansa na ito sa iyo. Mamaya, sabihin mo kay mama na tahiin ka ng bagong palda. Mama, narito ang 20 libra ng pinakintab na bigas, 20 libra ng puting harina, at liempo at taba ng baboy. Makakakain na tayo ng karne sa bawat kainan mula ngayon. Hoy lahat, tingnan ninyo. Ang aking Julian ay baka nauntog at nawalan ng isip, pero napakaswerte niya. Ang aming pamilya Vance
ay yumaman dahil sa kasal na ito. Stella, ang bait mo. Kailan ba nag-uutos ang anak na babae sa kanyang mga magulang na pumunta sa bahay ng manugang na lalaki para mag-igib ng tubig at magputol ng kahoy parang mga mula? Katawa-tawa. Wala kang alam. Magtrabaho ka na lang ng konti ngayon. Kapag dumating ang pagsusulit sa Taglagas ngayong taon, kung pumasa ang ating manugang at maging scholar, maaalala niya ang ating kabutihan. Hoy, bakit mo ako tinutulak? Gisang, yung anak mong babae talagang umasenso na. Yumaman na siya. Lagi kong sinasabi na pinagpala si Chloe. Ha 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 ha. Tingnan niyo kayong dalawa, ang liit ng utak ninyo. Sino ang nagsabi sa inyo na si Chloe ang yumaman? Ang panganay ninyong anak na babae ang yumaman. Si Stella. Talagang yumaman si Stella. Ahem. Mama, maganda ang kalidad ng taba ng baboy na ito. Ang mga natirang chicharon ay para kina Julian at Luna para gumawa ng dumplings na may repolyo. Ang tatay ni Chloe, bilisan mo at dalhin ang karne at ang bag na iyan ng kanin dito. Aray, Saan galing ang baliw na asong ito na pumasok sa bahay ko at tumahol? ikaw na walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang kausapin ang iyong ina-ina ng ganyan? Huwag mong subukang saktan ang mahal ko. Aray, Aray, naku, wait! Basura talaga. Ang tapang mong dumihan ang sahig namin. Ay, Isara mo ang pinto. Aray. Mama, paano ninyo nagawang maging napakabaho? Chloe, sa wakas, nandito ka na. Chloe, yang kapatid mong walang puso pinayagan ng mga Vance magbuhos ng maruming tubig sa amin. Tama na. Tigilan mo na ang pagsigaw. Kapag nakapasa ang asawa kong si Victor sa eksamen ng imperyo, makukuha natin lahat ng gusto natin. Walang gana kumain si Ginang Miller ngayon. Mama, gumawa ka ng pancakes na may sibuyas. Magsibak ng kahoy. Mahal, tingnan mo kung gaano kalalim ang hinukay ko. Malalim. Ang galing talaga ni Julian. Dahan-dahan lang. Stella, narinig mo ba? Para sa pedantikong scholar na iyon mula sa pamilya Miller, malapit na ang pagsusulit sa Taglagas. At anong ginagawa niya? Maghapon siyang natutulog. Hindi man lang siya nagbubuklat ng libro. Iniisip ba niya na ang pagiging scholar ay kasing dali ng pagbunot ng labanos? Si Julian ay dating ang pinakasikat na natural na scholar dito sa paligid. Julian, siguradong papasa ka.